Mga kwentong pambata. Pollyanna. Nagsisimula ang aming kwento sa isang maliit at magandang nayon. Ang mga taga-nayon ay masipag na nagtatrabaho upang buhayin ang kanilang mga pamilya. Ngunit wala sa kanila ang tila pumapansin sa maliit na ampunan at sa mga bata sa loob nito. Dito nakatira ang ating batang si Pollyanna. Ang ampunan ay kanyang naging tahanan ilang buwan matapos biglang mamatay ang kanyang mga magulang. Swerte si Pollyanna. Ang kanyang Tia Polly ay ang mismong Tia Polly na ipinangalan sa kanya. Ay naninirahan lamang sa kabilang kalsada at handang kupkupin siya. Ikaw po ba ang aking Tia Polly? Hindi, iha. Ako'y katulong niya. Si Ginger. Dadalhin kita para makilala mo siya. Nang huminto ang sasakyan sa kanyang bagong tahanan, namangha si Pollyanna nang malaman niyang hindi ito isang bahay, kundi isang mansyon. Sino nga ba itong si Tia Polly? Ginger, dalhin mo ang kanyang gamit sa itaas. Sa attic. Opo, ma'am. Ikaw po ba ang aking Tia Polly? Oo, iha. Salamat po sa pagkukup sa akin. Oo. Tila ba'y wala akong ibang magagawa. Ngayon, madali. Sundan mo si Ginger papunta sa iyong kwarto at huwag kang maliligaw. Siya nga? Oo, tingnan mo ang lawak ng espasyo. At nakikita mo ba? Ito'y magandang bintana na may tanawin sa hardin. Binigyan ako ng Tia Polly ng pinakamagandang silid sa bahay. Ganun nga, iyan ang isang paraan para tingnan ito. Wala ka namang masyadong gagawin dito, kundi ang iwasang makasagabal kay Tia Polly. Ang hapunan ay eksaktong 6:00 ng gabi. Kung mahuli ka kahit isang saglit, mapaparusahan ka. Malinaw ba? Opo, ma'am. Salamat, ma'am. Kay ganda ng tahanan meron ako, inay. Itay, siguradong magugustuhan niyo ito dito. 6:02 na ng gabi. Pollyanna, nasaan ka? Pollyanna! Pollyanna! Nagsimula na ang hapunan, 5 minuto na ang nakakaraan. Magkakaroon ng malaking problema kapag nakita ka ni Tia Polly. Pasensya na, nawala ako sa oras. Napakaganda kasi ng lahat dito. Nahuli ka! Napahanga ako sa magagandang bulaklak at mga ulap. Nakita mo na ba ito sa isang perpektong araw sa labas? Wala akong pakialam. May mga tuntunin tayo dito. Hindi pinansin ni Pollyanna ang pagiging negatibo ni Tia Polly at umupo para magsaya sa kanyang pagkain. Habang tuwang-tuwa si Pollyanna sa bawat kagat, si Tia Polly naman ay sobrang galit para kumain. Pagkatapos ng hapunan, nagdesisyon si Tia Polly na parusahan si Pollyanna dahil nahuli ito. Dinala niya sa kwarto sa attic at kinandado niya ito. Manatili ka dito hanggang bukas ng umaga. Gamitin ang oras para mag-aral ng tamang asal. Binagsak ni Tia Polly ang pinto at iniwan si Pollyanna sa kanyang kama. Sa una, malungkot si Pollyanna. Oh, inay. Oh, itay. Miss na miss ko na kayo. Hindi maintindihan ni Tia Polly na ang mundo ay puno ng mga gandang bagay. Nakikita lamang niya ang masasamang bahagi. Sana andito kayo para tulungan ako. Mangyaring bigyan niyo ako ng tanda na magiging maayos ang lahat. Sa oras na iyon, inihip ng hangin ang mga kortina sa harap ng bukas na bintana.
Napansin iyon ni Pollyanna at lumapit upang tumingin sa labas. Isa itong magandang gabi. Sa labas ng kanyang bintana, nakita ni Pollyanna ang kabilugan ng buwan at ang mga bituin na nagbibigay liwanag sa mga bulaklak sa hardin. Wow! Kamangha-mangha! Parang isang obra! Ito lang ang kailangan ko. Salamat, Inay at Itay. Kahit nakakulong ako dito sa aking kwarto, masaya na rin ako sa langit na nakikita ko. At wala ito kundi dahil dito. Susubukan kong ipakita kay Tia Polly na ayos lang maging masaya at makita ang magaganda sa buhay. Alam ko na, tuturuan ko siya ng laro ng kasiyahan. Kinabukasan, matapos buksan ni Ginger ang silid ni Pollyanna, nagtungo ang dalawa sa nayon para bumili ng ilang mga kailangan. Natuwa si Pollyanna sa pagmamasid sa mga tindahan at sa pagkaway sa mga tao. Ngunit may isang particular na tao na mas napansin niya sa lahat. Siya ay nakatayo sa kalsada na walang kausap at nakasimangot. Tumakbo si Pollyanna palapit sa kanya. Ako si Pollyanna. Anong pangalan mo? Richard. Kinagagalak kitang makilala, Richard. Di ba ang ganda ng araw ngayon para mamili? Oo. Anong bibilhin mo dito? Di ba dapat kasama ka ng nanay mo? Binabantayan ako ng aking ina mula sa taas. Oo, nakikiramay ako. Di nagtagal, napansin ni Ginger na wala na si Pollyanna sa kanyang tabi. Pollyanna, huwag mong pakialaman ang taong ito. Pasensya na kayo, Ginoo. Hanggang sa muli, Richard. Nagpatuloy sina Pollyanna at Ginger sa kanilang pamimili. Sa labas ng tindahan ng laruan, nakilala ni Pollyanna ang isang batang lalaki na si Sam. Inalok niya si Pollyanna na maglaro ng bola at sila'y mabilis na naging magkaibigan. Habang naglalakad sina Pollyanna at Ginger pauwi, nakita ni Pollyanna ang isang kuting sa kalsada. Tila ito'y malungkot at nag-iisa, kaya agad niya itong kinuha. Kailangan ang tahanan ng kuting na ito. Alam ko. Sa tingin ko, hindi yan magugustuhan ni Tia Polly, Pollyanna. Kailangan nating maging mabuti sa mga nangangailangan. Pagbalik sa bahay, ipinakilala ni Pollyanna kay Tia Polly ang bagong kuting. Ang pangalan niya ay Daisy. Hindi tayo nagdadala ng mga ligaw na hayop dito sa bahay. Nakakadiri! Ngunit siya ay nag-iisa at kailangan niya ng makakain. Ilalagay ko siya sa attic kung saan makikita niya ang mga ibon sa labas ng bintana at pasisilayan ng sikat ng araw. Hindi mo mapapansin na nandito siya. Tuwing linggo kapag namimili si Ginger, sinasamahan ni Pollyanna ito papuntang nayon. Madalas siyang makipaglaro kay Sam at naging mabilis silang magkaibigan. Si Sam ang unang taong tinuruan ni Pollyanna ng laro ng kasiyahan. Madali lang ang laro ng kasiyahan. Narito, ipapakita ko sa'yo. Ano ang isang bagay na nagpapalungkot sa'yo? Tuwing gabi ng linggong ito, puro lang sabaw ang niluluto ng nanay ko. Malungkot ako na hindi kami nakakatikim ng ibang putahe. Ganito mo siya laruin. Maglaan ka ng ilang sandali at isipin ang isang bagay na mas malala pa. Gaya ng kawalan ng pagkain? Eksakto! Isipin mo na wala kang pagkain na kahit ano. Kahit papare-pareho ang ulam, pero nakakakain ka, hindi ka nagugutom. Tama ka. Mabuti ng pakiramdam ko. Mahal ni na Sam at Pollyanna ang laro ng kasiyahan. Sa mga sumunod na linggo, tinuro ni Pollyanna ang laro ng kasiyahan sa iba pang mga taong naninirahan sa nayon. Ang lahat ay nagulat sa kanyang positibong pananaw. Isang hapon, nagpasya si Pollyanna na isama si Sam upang ipakilala kay Tia Polly. Tia Polly, ito po si Sam. Kinagagalak kitang makilala, Tia Polly. Pollyanna, ano bang sinabi ko tungkol sa pagdadala ng mga ligaw sa ating bahay? Pero, Hindi ako ligaw. Nasaktan si Sam sa mga sinabi ni Tia Polly. Tumakbo siyang umiiyak palabas ng bahay. Sam, hintay! Hinabol ni Pollyanna si Sam. Tumingin si Sam sa kaliwat kanan bago tumawid ng kalsada. Sa kanyang pagmamadali, hindi tumingin si Pollyanna sa magkabilang direksyon. Tumakbo siya patungo kay Sam at pagkatapos nito, naganap ang isang masamang pangyayari.
Pagkatapos ng aksidente, nanatili si Pollyanna sa ospital ng matagal na panahon. Di alam ng mga doktor ang gagawin. Di namin alam kung makakalakad pang muli si Pollyanna. Mahal ko. Kahit nakahiga sa kama, nanatiling positibo si Pollyanna. Tinuruan niya ang mga nurse at doktor ng laro ng kasiyahan at sila'y ngumiti at tumawa. Ang tanging hindi nakakaalam kung paano laruin ito ay si Tia Polly. Pollyanna, paano ka nananatiling positibo? Dahil sa laro ng kasiyahan. Di ko pa naririnig yun. Pwede kitang turuan. Nabalitaan ni Richard ang aksidente ni Pollyanna at nang madali siyang pumunta sa ospital. Sa mga sumunod na linggo, umupo siya sa tabi ng kama ni Pollyanna kasama si Tia Polly at Ginger. Nag-uusap sila ni Pollyanna tungkol sa lahat ng bagay at naging malapit na magkaibigan. Isang araw inilahad niya kay Pollyanna ang isang sikreto. Kilala ko ang iyong ina. Nakilala mo? Oo, ako'y umibig sa kanya. Ngunit, mahal niya ang iyong ama. Kaya hindi kami nagkatuluyan. Pero nakikita ko siya sa iyo. Nakakamangha naman. Marami akong pera higit pa sa kailangan ko. Gusto mo bang sumama sa akin? Ako ang mag-aalaga sa iyo. Tuturuan ka namin makalakad muli. Oh, wow! Hindi ko yata kayang iwanan si Tia Polly. Pero sa tingin ko, may kilala akong iba na maaaring tunay na nangangailangan ng tulong mo. Umalis si Richard ng hapon, nangako na magkikita sila ni Pollyanna makalipas ang 1 o 2 araw. Sinabi ni Pollyanna kay Tia Polly ang tungkol sa alok ni Richard at napaiyak sa tuwa si Tia Polly at Ginger dahil pinili niyang manatili kasama sila. Nauunawaan ko na ngayon, Pollyanna. Ikaw ay isang sinag ng araw sa buhay na puno ng mga ulap at ulan. Hindi kita hahayaang mawala. Mahal ka namin. Salamat sa pagtuturo sa amin kung paano hanapin ang kagandahan sa buhay. Pinapahalagahan namin ang bawat sandali na kasama ka. Nagbayad si Richard ng espesyalistang doktor na tutulong kay Pollyanna na makalakad muli. At ito'y naging mabisa. Matapos ang maraming buwan ng ensayo, nakauwi si Pollyanna upang makasama si Tia Polly at si Ginger. Nakilala ni Richard si Sam nang dahil kay Pollyanna at naisipang tanggapin siya bilang isang kasamahan. Maraming natutunan si Sam kay Richard at naging paraan ito para magkaroon siya ng karagdagang pera para sa kanyang pamilya. Hindi na nila kailangan kumain ng sopas araw-araw. Ngayong gabi, kakain tayo ng pabo at patatas. Ang sarap! Mahal kong inay at itay, araw-araw ko kayong namimiss. Sa wakas ay natuto na si Tia Polly na tingnan ang mga gandang bagay sa buhay. Kahit tayo ay malungkot, laging mayroong masaya na maaari nating alalahanin upang baguhin ang ating pananaw. Si Sam at Richard ay masaya nang magkasama at ngayon ay nakakalakad na akong muli. Ang pusang si Daisy ang pinakamalambing sa buong mundo at ako'y sobrang masaya. Lahat ito'y aking utang sa inyo sa pagtuturo sa akin ng positibong pananaw at kabutihan. Kung di ako nawala ng kakayahang maglakad, di ko mauunawaan kung gaano kalaking biyaya ang kakayahan na makakagalaw ng malaya. Buong pagmamahal, inyong anak, Pollyanna.